Naibahagi ko na po yung recipe ng ating napakalambot na puto cake, yung iba't ibang kulay ng ating sapin-sapin, at yung ating 2-layer na kutsinta. Ngayon naman po ang isi-share ko sa inyo ay yung isa rin po sa ating napakasarap na kakanin, yung ating biko de leche. Yung biko yung pinakailalim at medyo toasted naman po na leche plan yung pinakaibabaw. Sa isang kawali, maglagay po tayo ng coconut cream or yung ating kakanggata. Ito po yung ating unang piga. Then, maglagay na rin po tayo ng asukal. Ang gamit ko po rito ay light brown sugar. Optional lang po ito. Pwede po tayo rito maglagay ng ube flavoring. Pwede rin pong food coloring na lang. Sa ube flavoring, pwede po tayo maglagay ng nasa 1 tablespoon. Kung food coloring naman po, depende na yung dami kung gaano ka-dark yung kulay na gusto nyo. I-mix lang mabuti, then buksan po yung lakas ng apoy sa high heat at pakuluan po natin ito ng 15 minutes. Saka naman po natin ilalagay yung ating sinaing na malagkit na bigas. Bali nagsaing nga po pala tayo ng 1 kilong malagkit na bigas. Nilagyan natin ito ng 4 1/2 cups ng tubig. Niluto muna natin over medium heat. Then once na kulong-kulo na at medyo na dry na po yung tubig, hinaan na po natin sa pinakamahinang setting ng ating kalan. Lutuin po natin hanggang sa tuluyan pong maluto yung atin pong malagkit na bigas. Para lang tayong nagsasaing ng ating regular na kanin. Ngayon naman po dito sa ating niluluto, katulad lang din po ng pagluluto naman po natin sa ating mga biko. Pinapa-absorb lang natin ng husto yung ating mga liquid ingredients at ito po ay ating pinapakunat. 12 inches na round pan po yung gamit ko rito at ginris na rin po natin ito bago po natin nilagay yung ating nilutong biko. Iplatan lang yung pinakaibabaw at iset aside po muna natin dahil gagawin naman natin yung ating leche plan toppings. Paghalu-haluin lang po yung egg yolk, condensed milk at evaporated milk. I-mix lang mabuti sa kasalain bago po natin ito isasalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Lulutuin po natin ito habang patuloy na hinahalo hanggang sa medyo lumapot. Para po magka-idea kayo, inurasan ko po ulit ito, inabot lang po ako ng 10 minutes. Nilagay na po natin sa pinakaibabaw ng ating nilutong biko. Then pwede nyo po itong gamitan ng torch nang sa ganon medyo ma-toast yung pinakaibabaw. Or isa lang sa preheated oven ng 180 degrees Celsius ng 25 minutes. Palamigin ng tuluyan bago po natin ito i-cut. And tcharan! Heto na po yung ating biko de leche. Biko yung pinakailalim habang may toasted leche plan naman po sa pinakaibabaw. Yung ating recipe, sinisigurado ko po sa inyo na tamang-tama lang po talaga yung tamis at hindi nakakaumay. Ngayon po, pwedeng-pwede nyo na itong isama sa inyong mga pangnegosyo or sa inyong mga espesyal na lutuin.